unauthorized medical sources ng mga gamot, ating tatalakayin kasama si Attorney Pamela Sevilla, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney Sevilla, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Jonathan, Ms. Nina. Magandang hapon or tanghali rin po sa ating viewers and listeners po. Alright. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron daw pong Republic Act 10918 na kayo ba ang nagpapatupad sa FDA? Ang Republic 10918 po is entitled the Philippine Pharmacy Act. Isa po itong regulasyon na ini-implement po namin sa FDA. Para sa kalaman po ng publiko, ang RA 10918 po is an act that aims to modernize and regulate the profession of pharmacy. So baka magulat po ang ating viewers bakit anong relasyon po nito sa FDA. So si FDA po binigyan po ng kapangyarihan under 10918 po sa ating section 38 relative po dun sa requirements to operate and open an establishment or pharmaceutical retail establishment. So with the enactment of RA 10918 po, nagsagawa si DOH ng administrative order and then subsequently nagsagawa po kami ng FDA circular to implement po. So ang requirements po na ito ay relative po dun sa mga ating drugstores, pharmacies na kinakailangan pong sumailalim sa proseso ni FDA. Okay. So attorney, bago lang ba itong batas na ito? Is it new at kakalabas lamang? Ang RA 10918 po is actually issued in 2017. Okay. Opo. So it's an old regulation. Old regulation po na patuloy at aktibo pa rin naman po, still in effect. Kaya patuloy po kami gumagawa ng mga polisiya sa FDA para po sa karagdagang pag-improve po ng ating pharmacy industry. And sa ilalim ng batas na ito, DOH and FDA, parehong ahensya ang nagre-regulate ng mga parmasya sa ating bansa. Tama po. Okay. So, ito pong kautusan na mention nyo, no, yung ng DOH na nagre-require sa mga establishment na nagbebenta ng mga gamot na mag-secure ng authorization po muna mula sa FDA. Paki-explain nga po yung proseso. Okay po. Mula po kasi sa Republic Act 10918, ang sabi ko po nga kanina, meron pong requirements for the opening or operation of an establishment. So with the administrative order po, tinatawag po namin yung guidelines for the operation or yung aming unified licensing. Doon po sa batas na yun or sa regulation po na yun, makikita kung ano po ang mga kinakailangan para po makapagtayo tayo ng isang drugstore or pharmacy. So base po yan sa RA 10918, kinakailangan po ng isang drugstore ay dapat may isang supervising pharmacist Na lisensyado. na lisensyado po ng FDA, at kung wala po yan, may mga katapat po yan na violation sa ating RA 10118 at doon po sa ating administrative order na sinagawa po ng DOH at ng FDA. Okay, matanong lang kita, attorney, kasi ang dami mga nagbebenta ng kung ano-ano mga herbal. Yes, uso Di ba? yan. Sa Maynila, pupunta ka sa mga tapos herbal medicines, ito ba ay saklaw ng FDA? At kung ikaw ay magbebenta ng mga herbal or mga supplements, kailangan mo ng FDA authorization? Magandang tanong po, Sir Jonathan, kasi kamakilan lamang po, nagkaroon po sa directive po ng aming Director General Samuel A. Zacate, nagkaroon po siya ng direktiba sa aming opisina na magkaroon ng polisiya tungkol po sa traditional medicines and herbal medicines. So, itong herbal medicines po, tinitignan namin through international standards kung talagang kakayanin pumasok sa regulasyon ng sa ngayon ng FDA. So, ito po ay tinatawag na Task Force Thomson. Kaugnay po yan sa traditional medicine and herbal supplements or medicines na tinitignan po namin in the future kung magiging available ba siya sa atin po, sa bansa natin. Kasi sa katunayan po, hindi bago sa amin yung paglipanan ng mga ganong produkto. Yes. So, nakita po namin kung paano solusyonan, kung paano ang tamang daan, kung paano talaga siya mariregulate dito sa bansa po. Yung iba po na nakikita naman namin, nasa legitimate drugstores naman eh. And I guess iba rin yung mga nasa bangketa. Tama. Diba? Hindi natin talaga alam kung ano yon. Pero yung mga nasa legit, nakalagay naman siya no therapeutic claims. Tama po, kasi ang herbal medicine po sa scientific po niyan, pwede rin po kasi siyang pumasok either sa food center namin or sa drug center. So kapag sinasabi pong no therapeutic claim, kasi sa FDA po, para sa kalaman ng publiko, ang ina-accept lang namin po sa drug ay yung may therapeutic claim. Kung wala naman pong therapeutic claim, ay yung may nutritional claim po or health claim. Kunyari po, example, kapag sinabing, itong gamot po ay nakapagpapapayat, yun po ay hindi nutritional claim, hindi rin po siya health claim.
So, merong mga ganong claim po na tinitignan pa rin, kaya kailangan dumaan po sa aming proseso kasi we have to delineate kung saan po siya pupunta, kung sa drug, sa cosmetics, or sa food. So, para po sa kaalaman tayo, yung sinasabi pong no therapeutic claim, tama po, ang pag tinagalog po natin, hindi nakakagaling, walang bisang pagpapagaling. Yun po ang ibig sabihin Parang ng mas Tagalog. naiintindihan ng tao yung walang bisang nakakapagpagaling. Pagaling. Tama. Opo. Dapat may Tagalog translation. Actually po, in the past issuances po, nire-require po namin na Tagalogin na po ito. Although hindi naman po namin nire-require na ilagay sa label, pero managerial action po namin na agency action po namin na gawin itong Tagalog para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Yeah, tama talaga na merong magsusuri. Kasi kung hindi susuruin ng isang ahensya ng pamahalaan yung mga claims, paano malalaman ng mga consumers kung alin ba yung tama? Like yung sinabi mo magpapapayat, ano nga ba yun? FDA ba ang kailangan tumingin doon? Tinitignan po yan ng FDA, kaya lang po kasi kung sasabihin natin pagpapayat, hindi po yan pasok dun sa definition ng drug natin under the Republic Act 9711. So, sino ang titingin nun? Kami po, na Kayo FDA, pa rin. ang Republic Act 97. Under nutrition. Yes po, under Or the food or drug center po namin or cosmetic center po. Or, okay. But it's not something that will cure you. Opo. Or gamots or treatment for Opo. something. Hindi naman po pinagbabawal, but it is under the law na kailangan dumaan po sa aming proseso para mas ma-ensure po namin yung safety ng bawat produkto na ginagamit ng publiko. Okay. Attorney, kamakailan nasa balita na naman ng FDA kasi tungkol doon sa issue ng mga doktor na nagbebenta ng mga gamot sa kanilang mga pasyente, no? And alam natin, hindi lang naman hindi yan, maraming doktor ang ganyan, no? Na meron na silang mga binebenta sa kanilang mga clinics. So, anong mga hakbang na gagawin ng FDA para ma-implement itong regulasyon or yun yung panawagan? Opo. With respect to the medical profession naman po, hindi naman po natin sinasabing entirely prohibited ang kanilang pagbebenta. With our issuances, with the advisories that we issue, as early as 2017 po, nag-issue kami nun ng guidelines on the purchase of unregistered products from unauthorized clinics or pharmacies. So, ibig sabihin, hindi naman po bawal bumili sa isang doktor, ngunit kinakailangan lamang po na kung saan siya nagbebenta ay lisensyado po ni FDA. Kumbaga, kung ang kanyang pong establishment ay may isang pharmacist, lisensyado po siya ni FDA, hindi po pinagbabawal na siya ay magbenta. Pero yun po, pag-iingat din sa publiko na tignan din po sa inyong mga sarili kung talaga yung binibilhan po ninyo ay lihitimong doktor, lihitimong establishmento, lihitimong produkto. So kaya po, binibigyan namin abiso yung publiko kasi po maraming report kaming nakukuha galing mismo po sa kanila na ganito po, na hindi po registered yung establishment, na hindi po lihitimong doktor ang nabilhan namin. Yeah. So, with respect to the medical profession, alam na po nila yan eh. So, with all respect to them, talagang yung mga minsan, yung mga consumer talaga natin, talaga ang Makulit. makulit na rin po kung sa ating sabihin. No? Pero sila po ang ating ingatan din. Sila ang pinaka-vital sa aming ahensya, Yes. ang consumer, ang publiko. So, yun nga yung tanong, attorney. Kasi nga, meron mga doktor, syempre, para mas madali para sa pasyente, sa kanya na lang bumibili. At wala namang pharmacist, no? Ang kasama lang naman ng Usually clinic lang or clinic lang yan, receptionist or receptionist. secretary. So, anong gagawin ng FDA para matigil itong practice na ito? Which, as you said, is hindi pasok sa batas natin. Opo. Maganda po kasi last March nga po ng taong ito, nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement with the Professional Regulation Commission as well as the Professional Regulatory Board of Pharmacists. So sa Memorandum of Agreement po na yon, itinilaga namin yung mga usual reports na nakukuha or complaints na nakukuha po namin. Kasi as a health agency kami ay nandun po sa regulatory part eh. Ang FDA po is a regulatory agency. Kumbaga, we regulate the drugstores, the establishments, and the products. But not the doctors But themselves. not the doctors Okay. themselves. So, kumbaga po, humingi kami ng tulong from the PRC. PRC and the PRBOP para kung may report kaming matanggap, we have to communicate and coordinate with them. Paano po ba talaga masusolusyon ng ganitong mga bagay? Pero attorney, meron ba kayong authority? For example, ako, or may isa nagreklamo na itong doktor na ito ay nagbebenta ng gamot na wala namang karampatang clearance or authority from the FDA. May authority ba kayo na mag-inspect or pumunta doon sa clinic na yon to determine if the law has been violated? So po, we have to
delineate lang yung clinic and the drugstore. So the clinic is with the Department of Health and the drugstores is with the FDA po. So Okay. kumbaga kung ito po ay health clinic, para po sa kalaman ng publiko, you can report it to the Department of Health. Pero hindi naman po namin tinatanggihan dahil yan naman po ay kaakibat pa rin kami ng DOH sa mga ganyang suliranin po ng ating bansa. So Okay. para rin po masolusyonan yung ganong mga problema, pwede niyo po kaming i-report, tutulungan po namin kayong lumapit doon sa tamang ahensya po na makakapag-solve ng inyong problema. Okay, attorney, may datos po ba kayo kung gaano karami ang mga rehistradong pharmacies o drugstore sa bansa na, yung mga rehistrado po? Opo. Right now po, tinatayang nasa 29,000 po ang registered drugstores po sa FDA. Kasama po dyan yung mga non-prescription drugstores. Pag sinabi pong non-prescription drugstores, yan po yung mga makikita natin sa mga supermarkets po or convenience stores na hindi naman po talaga sila drugstores pero may mga binibenta silang gamot. Correct. So, Meron, yun po, yes. kinakailangan din po yan ng lisensya or the license to operate from the FDA. Kaya doon po sa datos natin na 29,000 kasama po sila dyan. Eh, yung unauthorized, ilan po yun? Yung Clinic unauthorized or po, mga health facility? for the unauthorized po, wala kaming system, but patuloy po through our post-marketing surveillance. Wala kaming datos o system to check kung sino yung mga unauthorized. Dahil lagana po yan patuloy po na kumakalat. So patuloy po through our post-marketing surveillance, ginagawa po yan ng Field Regulatory Office namin, na patuloy tignan kung sino yung mga hindi sumusunod dun sa mga patakaran ng FDA. Yes. Attorney, I presume meron kayong regional offices, no? Pero Tama meron po. ba kayong mga provincial office? Meron din po, may mga meron provincial din. office. Yung regional offices po kasi is connected to the provincial offices na rin po yun. So, meron po per region, may mga provincial offices Oo, na rin kasi po. 29,000 to lahat. Opo, Kailangan nyo ng world, tao nationwide. para pumunta dyan sa Tama mga, po. ang dami niyan. Kung wala Evaluators. kayong provincial office, mahihirapan ang FDA. You have to work with the local government unit kasi Tama ang po. LGUs ang mga nag-i-issue ng mayor's permit or business permit to operate. Tama po. Okay, bilang panghuli, ano po ang parusa sa mga mahuhuling establishment na hindi otorisadong magbenta ng gamot? Opo. Batay po sa RA 10918, maaari po, ito po ay maaaring magbigay ng pagpataw ng pagkakakulong o kaya magbayad po ng fine na from 50,000 to 500,000 or imprisonment po na 1 year to 10 years po. So depende po sa kanilang violation, depende po sa bilang at sa bigat ng kanilang nagawang violation po. Okay, Alright. so maliwanag yan, partner, yung mga violations ay subject to penalty. So, wag po kayo magpapahuli, wag po kayo magbebenta ng gamot na wala namang otorisasyon mula sa FDA. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Pamela Sevilla, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Thank you po. Thank you, Attorney.